Hello guys! Kwentuhan tayo tungkol sa CW2. Dahil meron tayong mga subscribers na gustong malaman kung ano-ano ba yung mga requirements para sa pag-apply ng CW2. So, ayun na nga. Bago tayo magsimula, gusto ko muna magpasalamat para doon sa mga bagong subscribers. Salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. At sana po ay magustuhan ninyo ang episode na ito. Sana po masagot ko ang inyong mga katanungan. At kung sakasakaling meron pa po kayong mga tanong, please comment down below para sa next na ating episode po ay ma-discuss natin ang inyong mga inquiries. By the way, I am Timmy. I'm the owner of Boots Travel and Tours Agency and we are assisting the non-immigrant and immigrant US visa applicants po. Alright, so discuss na natin. Tanong po sa akin kung ano-ano daw yung mga requirements ng CW2 visa. Pero bago yan, discuss muna natin kung ano ba yung CW2 visa. Ang CW2 visa po ay isang visa na ina-applyan ng mga dependents, particularly ng spouses and children of a CW1 visa holder. So, yun po yun. Para po yun doon sa mga pipetition po ng mga kababayan natin na nasa CNMI Saipan na po. So, gusto nila makasama yung asawa nila at yung anak nila sa Saipan habang nagtatrabaho, pipetitionin po nila yung kanilang pamilya. However, those who are CW2 visa holder cannot work po sa Saipan. Hindi po sila pwedeng magtrabaho sa Saipan. Okay, paano ba mag-apply ng CW2? Ano-ano ba yung mga requirements? Tulad ng tanong ng ating subscriber. Unang-una po, yung CW1 holder, siya po ang magiging petitioner ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa o ng kanyang anak. So, mag-fill out po siya ng form. Ang tawag po sa form na yon ay 129CW. Pag na-fill out niya na po yung form, isi-send niya po sa USCIS. Ano ba yung nilalaman ng I-129CW form? Ito po ay form na kung saan kailangan pong i-fill out at i-provide ang personal informations ng CW1 holder at ng kanya pong mga dependents. Kapag na-applyan na po ito, pwede po itong i-send sa USCIS. And then, kapag na-approvean po ang inyong application, that's the time na pwede na pong mag-apply ng visa sa Pilipinas. Unang-una po, para po makapag-apply ng visa, ang CW2 applicant ay dapat po mag-fill out siya ng form na DS-160 and then isend po ito sa website po ng US Embassy Manila. Ano po yung mga kailangan na dokumento para sa pag-apply po ng DS-160? Unang-una po, pag nag-fill out ng DS-160, kailangan po may passport na po na valid ang aplikante. As well as the 2x2 picture para po mai-upload doon po sa kanyang form. Pag na-fill out na po ang DS-160, maaari na po itong i-submit at kapag na-submit na po, meron po kayong marireceive na DS-160 confirmation page. Paano po ito mai-receive? Marireceive po ito mula doon sa email address na inyo pong improvide sa DS-160. Kaya mahalaga na ang inyong email address ay active. Kailangan po yung pwede nyong buksan, yung alam po ninyo yung password at nakaka-access po kayo doon sa email address na ito. Alright? Kapag po tapos na kayo mag-fill out ng DS-160, maaari nyo na pong bayaran yung MRV fee sa RCBC. Kapag nabayaran nyo na po yung machine readable visa fee, pwede na po kayong kumuha ng schedule of your appointment po ng interview sa US Embassy Manila. Kapag po nakakuha na kayo ng schedule, again, magsisend po ang US Embassy Manila ng appointment confirmation po ninyo at ito po ay kakailanganin ninyo sa araw ng inyong interview. Ano-ano ba yung mga kailangan dalhin sa araw po ng inyong interview? Unang-una, yung DS-160 confirmation page. Pangalawa ay inyong appointment confirmation. Pangatlo, ang inyong colored 2x2 photo, casual po or formal attire. Kita po yung noo, yung eyebrows at ang inyong dalawang tainga.
Next naman po ay inyong valid passport. And then, yung pong copy ng CW1 visa, kahit po i-scan, pwede po yon ng inyong partner or ng petitioner. And then, the supporting documents po na makakapagpatunay na kayo po ay kasal or kayo po ay anak ng inyong petitioner. So, ano ba yon? Unang-una, kung kayo po ay asawa, kailangan nyo pong i-provide ang PSA Marriage Certificate. Kung kayo naman po ay anak, kailangan pong i-provide ang inyong PSA Birth Certificate. So, ayun po yung mga documents na kailangan. At, ang pinakahuli pong documents na pinakahuli at pinaka-importanting documents na kailangan po ninyong dalhin doon ay ang kopya ng inyong I-129CW approved application po. Ito po yung kopya ng dokumento na naggaling po sa USCIS noong pong nag-apply ang inyong petitioner para po sa inyong petition. So, yun lamang po yung mga requirements. Kung tatanungin po sa proseso, napakalawak po ng pwede pa nating i-discuss. However, siguro po sa susunod na vlog, kung meron pong magtatanong kung paano po ba yung proseso ng ating applications, comment down below para po magawan natin ng episode natin. Maraming salamat po for watching my vlog and sana po kung may tanong pa kayo regarding tourist visa, non-immigrant visa or immigrant visa, pwede po nating i-discuss din yan. Since I am Fimi po, I am a visa consultant and I'm owner of the Boots Travel and Tours Agency. Sa lahat po ng gustong magpa-assist sa kanilang application, kami po ay nag-a-assist, ang aking pong agency ay nag-a-assist ng visa po. Para po sa lahat ng mamamayang Pilipino outside the Philippines and lahat po ng nandito sa Pilipinas, pwede ko pong i-assist. So once again, I am Timmy. Thank you so much for watching my vlog. For those who are interested for non-immigrant and immigrant visa, comment down below your inquiries, yung mga bagay po na gusto ninyong malaman para next time na episodes natin, ma-discuss po natin. Maraming salamat po and thank you for watching. Goodbye!